Ayan, ito. Larga muna tayo, maghahanap tayo ng something to do. Ito yung content natin ngayon na Lenny versus Sarah presidential rating. Lenny went up to 21% while Sarah went down to 33%. Partida hindi pa nag-announce si Lenny niya na. Posted by Shokla Jesus Falsis. Ako, embarrassing. Jesus pa talaga yung pangalan niya. Ay nako naman. O doon tayo sa Baklang Falsis, mga kadonatics. Ayaw kong banggitin yung first name niya kasi it's insulting, mga kadonatics. Insulting yung first name niya sa ginagawa niya ngayon. May post siya, bagong post niya. Ang sabi niya doon, mga kadonatics, ewan ko kung anong research yun. Ay, Okta Research ang survey ng Palasyo, mga kadonatics. Pag silang mag-survey, palaging down yung mga Duterte, tapos palagi silang mataas. Okta Research. Ito ay ni-repost ni Falsist, yung Baklang Falsist. At ang sabi niya, sa post, 21%, tumaas daw si Leni Robredo, at down naman si Inday Sara Duterte ng 33%. Oh, ayan, malapit na daw. Mukhang mapapantayan na si Inday Sara Duterte. At may sinabi pa siya doon sa baba, dito sa statement niya, kung basahin nyo, partida pa daw yan, mga kamokong. Hindi pa nag-announce si Leni Robredo. Eh paano yan? Ay, may bagong interview ngayon si Robredo at sinabi niya talaga, mga kamokong, hindi siya magna-national ngayon kasi may mga hindi pa siya natapos sa kanyang mga proyekto as a mayor. Gusto niyang ma-elect for another term. Yan. Parang nakalock in na si Robredo na ayaw talagang tumakbo. But aside from that, yung 21% na yan, mga kamokong, that is a false survey. Ang totoong pulso ng bayan ay yung mga vlogger na nagsasurvey talaga sa kalye. Panoorin nyo yung kalye survey. Out of 150 correspondents, ilan ang nakuha ni Inday Sara Duterte? What the heck? Ano yun? What the heck? Kinabahan ako doon, Okay, ilan na nakuha ni Inday Sara Duterte? 132. At nasa 20 plus lang si Robredo. Yun yung totoong survey. Live yun, walang edit, mga kamokong. Hindi scripted ang lahat. Yun yung dapat basya nila. Kasi yung survey ng Okta na yan, hindi naman natin alam kung paano nila kinuha. Baka doon yan sa Naga City nag-conduct ng survey. At kung kay BBM naman, baka sa Baluarte niya. Di ba? Ang totoong survey, yung mga kalye survey talaga. At I believe that, mga kamokong. Tuwang-tuwa sila kasi 21% daw nakuha ni Robredo sa Okta Research. Paano pa kailan pa naging positive si Inday Sara dyan? Ay nako, yan yung survey na napaka-bias talaga. Sobrang bias ang survey na yan.
Okay. Alright, mga 10 kilometers na lang. Nako, layo pa. I'm not sure, ha? Kaya magkaalaman talaga yan sa 2028. At sa campaigning, doon yan, ha? Doon talaga yan magkaalaman. Sabi pa ni Trillanes, natural law na mataas si Inday Sara Duterte kasi nag-announce siya. Anong klase? Kahit hindi nag-announce, ang laki na ng rating ni Inday Sara Duterte. Bungkok talaga. Minsan ewan ko na lang, alam naman natin si Trillanes, out of this world yung mga opinions niya. Can you imagine? Isa ka daw eksperto na analyst, kaya kinukuha daw siya ng source, mga kamukong kasi expert analyst daw siya. How can you be an expert? Ito lang, ha, kung lahat ng mga pinagsasabi mo sa Duterte ay puro negative, wala ka man lang nakitang positive, how can you be an expert, mga kamukong? Ha? Expert analyst para sa akin, mga kadonatics, ha? I'm not an expert, I'm not an analyst also. I'm just giving out my opinions about the matters concerning national. Nice. Para sa akin lang, kung may kanais-nais na nagawa itong grupo na to, talking about Duterte, ay kailangan mong banggitin yan sa mga interviews mo, ha? Pero wala talaga parang si Claire Castro ang datingan ni Trililing. Dapat yan sila baka si Trililing yung mistress ni Claire Castro. Ay nako, walang magandang masabi, like really sobrang biased. You're nothing but a second hand trying hard copycat. Uy, uy, anong klase yung sinipa mo? Ay nako, lasing ata to sinipa niya. Abi niyang matarog niya nakuha to nga mama. Ay nako. Kung napansin nyo, it's already arang 8 PM na, pero may mga estudyante pa rin sa labas, no? Tingnan nyo naman yan. Kasi dito sa Vietnam, mga kamokong, kakaiba yung parang Chinese yung education nila dito. Pagkatapos sa hapon, uwi sila ng 4:30. May klase pa yan sila at night. Yan ay mga na lang yan, special classes, tutorials. Kaya dito sa Vietnam, ang daming centers, English centers, like sobrang dami. Kung bilangin siguro yung lahat ng centers dito compare sa schools, nako, hindi man lang aabot ng 1/4 yung numbers ng school dito. Ganyan kadami yung centers nila. Kaya yung mga Filipino teachers dito, halos karamihan sa kanila nasa centers nagtuturo. At alam nyo ba, centers lang yan, English centers, maliit lang na building, okay? Hindi kalakihan. Siguro usually nakaka-occupy lang ng 10 students ang room na yan. Pero alam mo yung sahod ng mga Filipino dito, minimum of $1,000, nasa 60,000 pesos. Minimum yan, karamihan is nasa 1,300. So $1,300. Magkano yan sa Pilipinas? Magkano? Convert. Ang 300 siguro nasa 18,000 pesos. 18 ang $300. So 60 plus 18, mga 78. Ang laki, paldong-paldo pa rin, mga kamukong. Tapos sa gabi lang yan sila magtuturo. Usually from 5 PM to 9. Yan lang yung turo mo, araw-araw yan, araw-araw. Tapos yung sahod mo $1,300. Sa umaga, tanghali, hapon, wala kang turo niyan. So you're okay, you are definitely fine, di ba?
centers pa lang ha, pinag-usapan natin yung centers. Pag makapasok sila ng schools, mas lalaki yung sahod nila, nasa 1.5 pataas. Ang paldo talaga. Ay nako. Naalala nyo ba na pumunta dito si BBM? Oh, pumunta siya dito para maki-negotiate sa electric car na made in Vietnam na VinFast. Ang ginawa niya, bumili siya ng mga second hand dito. Second hand mga VinFast na nasa Pilipinas, halos niyan second hand, yung mga hindi nakabayad ba, binawi. Hindi naman gas-gas, pero second hand. Dinala sa Pinas at ginawang taxi also. Dito karamihan ng VinFast taxi, ginagawang taxi. Ang ganda, electric car, sobrang ganda. Sa Davao, ang daming VinFast na ngayon na taxi. Maganda ang programa ng Davao. Ha? Hindi yan dahil kay Bongbong ha. May sarili silang mundo sa Davao eh. Yun maganda mga kadonatics. Kaya nako, kung akong papipiliin, mas gustuhin kong tumira sa Davao kaysa sa Maynila. 100%. Napakaganda ng Davao. Respetado ang mga tao doon. Alright mga kamokong, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod nating pagkikita for our next vlog. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Peace. Bye bye.